COMELEC nagbabala sa mga kumakandidato kontra sa siraan. Resign now, Teddy Locsin, ayon kay Governor Manguda Dato. Candidates briefing, integrity pledge at manifesto signing isinagawa sa bayan ng President Quirino. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Oktubre 25, taong 2023. COMELEC nagbabala sa mga kumakandidato kontra sa siraan. Narito ang undan. Muling nagpaalala ang Commission on Election o COMELEC sa mga kandidato na ipinagbabawal ang pagtanggal at pagsira na ikinabit na tarpaulin o anumang campaign materials ng kanilang kalaban. Ito ang mahigpit na panawagan ni Election Officer Reginald Abad. Ayon kay Abad, maaaring maghain ng complaint ang bawat kandidato na umano'y sinisiraan ang kapwa nito kandidato. Agad nilinaw ni Abad na kailangan lamang ng sapat na ebidensya tulad ng actual photos at videos at iba pang supporting materials para sa kanilang reklamo o complaint. Samantala, puspusan ng monitoring ng COMELEC sa vote buying at selling base pa rin kasi sa COMELEC Resolution Number 10946 ang ipinahayag. Noong ika-30 ng Agosto kasalukuyang taon sa creation of the Committee on Kontrabigay, Establishment of Kontrabigay Complaint Center and Rules and Regulations, kaugnay sa disqualification ng isang kandidato para sa vote buying sa ilalim ng Section 68 ng Omnibus Section Code at prosecution ng vote and selling bilang election offense sa ilalim ng Section Number 261. Nilinaw ni Abad ang vote buying at vote selling ay may ituturing na election offense at may kaparusahan na pagkakakulong na hindi bababa sa 1 taon at hindi hihigit sa 6 na taon, bukod sa iba pang mga parusa na nakasaad sa batas. Habang sinabi pa ni Abad na may guidelines din na ibinigay ang COMELEC sa mga kandidato sa poster streamer size, common poster area. Sa huli, tanging COMELEC lamang ang maaaring magtanggal o magbaklas lalo na kapag napatunayang lumabag sa batas ng campaign materials. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Resign now, Teddy Locsin, ayon kay Governor Dato Pax Ali Manguda Dato. Narito ang undan. And he is a disgrace to humanity. Sinasayang mo ang oxygen mo, Teddy Locsin. Sinasayang mo oxygen ng mga tao sa mundong ito. Pinare-resign ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Sangki Manguda Dato si Ambassador to the United Kingdom at dating Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin. Matapos ito mag-post na kailangang patayin ang mga batang Palestino at binawi naman ito na ito'y isang joke lamang. Ayon sa pahayag ni Governor Manguda Dato na ayon sa post ni Locsin na ang mga batang Palestino ay mga Muslim at gagamitin lamang ito ng mga Hamas. Nadismayado ang gobernador sa post ni Locsin kahit binawi ang mga ito. Pinuna din ng gobernador ang katinoan ng pag-iisip ng ambasador at pinare-resign din ito na ito ang panawagan ng gobernador.
Wala naman balak ang gobernador na ideklara itong persona non grata, bagkus inibitahan ito na bumisita sa lalawigan ng Sultan Kudarat para tignan ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga Muslim, Kristiyano at Lumad at pagmamahalan bilang mga kapwa Pilipino na kung saan ito ang mga nakasaad sa mga banal na kasulatan sa Biblia at Quran. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, candidates briefing, integrity pledge at manifesto signing isinagawa sa bayan ng President Quirino. Narito ang ulat. Nagsama-sama ang mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan sa isang candidates briefing, integrity pledge at manifesto signing sa bayan ng President Quirino. Ang isang araw na briefing at lagdaan na ito ay inisyatiba ng Office of the Election Officer na pinamumunuan ni Ginoong Xavier A. Pendaliday, CE. Kasama din dumalo si Municipal Administrator Mr. Florante Otongo Jr., Street Mechanized Infantry Battalion, Lacan Armor Division na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Jason G. Domingo at ilang mga panauhin na nagsusulong ng katahimikan at kaayusan ng barangay at sangguniang kabataan elections ngayong darating na ika-30 ng Oktubre kasalukuyang taon. Ang layunin ng aktibidad nito ay maging malinis at manatiling sagrado ang halalan na kung sakali man may mga hindi pagkakaunawaan ng mga kandidato ay isantabi muna ito. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuang mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.